Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the heart. Wait lang, winners ha. Eto pala. Okay, ayan winners, nakikita ba? So yan, nakikita naman. So by the way, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Angeli Hales. So isa na rin, yun. Paano mag-next? Eto, next. So isa sa mga Diamond leaders ng Team Genuine as well as co-founder ng Team Genuine Polaris. Yun yung subgroup na hinahandle namin ni Coach RJ. And recently lang, naging 1-star diamond rank na rin and consistent tayo bilang top earner tsaka top sales producer at top enrollers ng Team Genuine at the same time ng partner company natin na GFAX International. So close ko na lang muna to. Okay. So bago tayo magsimula, makilala natin muna or i-congratulate natin yung ating mga top sales producer this month of January. So eto yung mga nagkaroon ng malaking sales dito sa atin sa Team Genuine. So sila Coach Daniel, Coach Jemarie, Coach Maria, Coach RJ, Coach Mark, Coach Vichel, Coach Junjon, Coach Fernando, Coach Zenith or TL Zenith, Coach Luvin. And then, next, si Coach G, Coach J, Coach Errol, si Sis Glenda, si Sis Alfred, si Coach Gemini, Coach Dennis, Sis Jacil, so yours truly, si Bro Ron Aldrin. So sila yung mga nagkaroon ng at least 20,000 sales sa atin sa loob ng isang buwan. So imagine within 1 month, nagawa nilang magkaroon ng at least 20,000 sales. Ito naman yung ating mga top earners. Ito yung mga kumita ng malaki sa kanilang dashboard. Sina Coach Jemarie, Coach Junjun, Coach Fernando, Coach Maria, Coach Luvin, si Coach Billy, so yours truly, si Coach RJ, si Coach J, si Coach Beverly, si Coach J, TL Zenith, si TL Rowena, tsaka si Coach Gemini. So imagine, so kung mapapansin nyo, di ba? Puro mga TL, tsaka mga official leaders or mga diamond leaders ng Team Genuine. So bakit kaya ganon? So yun, i-discuss natin yan mamaya. So usually kasi, sila yung mga seryoso talaga na ginagawa yung ating negosyo. So goal din natin kung gusto nyo rin na mapasama sa top earners, top sales producers ng team natin at ng partner company natin, goal nyo rin na makasama kayo sa ating mga or maging isa kayo sa ating mga team leaders or diamond leaders ng team. Okay? So sa mga hindi pa nakakaalam, pwede pala nating ma-maximize yung ating income dito sa Team Genuine kapag naka-business package tayo. So pag naka-business package ka, meron kang 50% electronic vouchers, mas malaki yung discount mo. Qualified ka sa monthly promos natin and then qualified ka rin sa FB ad support and pwede kang kumita ng maximum of 18,000 per day or 540,000 per month. And meron din tayong 8 ways to boost our income and ma-access mo na rin yung mga advanced trainings natin sa loob ng Team Genuine Academy. Kasi pagdating sa mga starter package, yung mga basic yung tinuturo sa atin dyan. So sa advanced trainings, ma-access natin dyan yung ating tinatawag na Lifestyle Academy. So dyan na tinuturo yung mga advanced trainings natin. And then, pag naka-business package tayo, wala tayong upgrading period. So yung starter package natin, dyan lang tayo nagsisimula. Pero kung gusto talaga nating kumita ng malaki, we highly recommend na mag-upgrade kayo sa ating business package. Okay? And then, meron din tayong
promo sa ngayon, nagsimula ito last January 1 hanggang March 31, 2022. So pag nag-rank up ka sa 1-star diamond, meron kang pa-cashback na 2,000 pesos. And pag nag-rank up ka naman sa diamond 2 or 2-star diamond, meron kang another 5,000 pesos. So imagine kung nagawa mong maging diamond 1 at nag-rank up ka rin sa diamond 2 within that time, so within January 1 to March 31, imagine meron ka ng 7,000. And pag nag-rank up ka naman sa 3-star diamond, meron kang another cash na 5,000 pesos plus meron ka pang free travel for 2. So pwede mo diyang isama yung family mo or yung parents mo, yung mother, father mo. So for 2 lang, si jowa or si hubby or si wifey. Okay? So ayun. And then, so meron, kung naka-business package ka na, we highly recommend na mag-apply ka bilang team leader ng buong Team Genuine. Okay? Kasi pag isa ka sa team leader natin, priority kang i-message ni Coach Carl at i-update sakaling may mga updates tayo. And then, kasi sila usually or kami usually yung unang nakaka-receive ng updates. Pag team leader ka na rin ng team leader ka na rin ng Team Genuine, meron tayong exclusive GC tsaka FB group. So doon din sinisend ni Coach Carl yung mga updates tsaka mga new strategies. And meron tayong monthly leadership training. So ayun. So maximize natin yung income natin dito sa Team Genuine as well as goal natin na maging isa tayo sa team leader tsaka diamond leader ng Team Genuine. Okay? So, bago tayo mag-start, by the way, eto ako dati, nagsimula ako sa ganitong negosyo na bilang estudyante. So, graduating student ako before nang mapasok ako sa ganitong klase ng negosyo. So, makikita nyo, left and right yung daladalang mga eco bag. So, disclaimer lang, hindi yan galing sa shopping. So yung bag na yan na nasa left and right, yan yung mga binebenta ko. Kasi maliban sa pagiging estudyante, raketera din ako that time. So yung mga direct selling, kahit anong negosyo na pwedeng pasukin, basta legal, pinapasok ko before, basta mapagkakakitaan ko. Okay? And then napasok din ako before sa isang kumpanya kung saan tinuturuan kami na magsinungaling para lang kumita. Pero doon ko na rin nakilala si Coach RJ. Pero hanggang sa dumating yung time, last November 2020. So, ilang taon na ba? So, lagpas na 1 year. Yung nangyari sa amin is na-hospital yung mother ko. That time, simot na simot yung savings ng family namin. Kaya nag-decide na rin ako na gawin yung Team Genuine. So, yan. Ano yan? Di ko makita. So, yun. Yun nga sabi ko kanina, nag-rank up na rin tayo sa tulong ng Team Genuine sa 1-star diamond. At the same time, sa tulong ng Team Genuine, dati nung nagsisimula kami dito sa Team Genuine, yung pinaka-ginagamit lang talaga namin is naka-internet data lang kami, mobile data lang kami, and yung laptop namin ni Coach RG. Naka-mobile hotspot lang yan para magkaroon lang ng internet. Hanggang sa nakapagpa-install na rin kami ng Wi-Fi. Pero dun sa Wi-Fi na yan, actually, hindi siya direct sa PLDT kasi yung area namin hindi pa siya abot ng PLDT. So until this December, so nung nagkabagyo sa Bohol, di ba? So that time, nawalan kami ng connection, kaya nagpa-install na rin kami ng direct na sa PLDT kasi that time, available na rin si PLDT. So sa tulong ng Team Genuine, dati ito yung office namin ni Coach RJ. Nagsimula kami dito. So actually, kwarto to before. Kwarto siya kung saan pag may pamilya kami na nag-o-overnight dito sa city, dito sila dumidiretso and dito nakikitulog. So pag ganun, dito sila natutulog sa kwarto na to. Pero sa tulong ng Team Genuine ay nagawa na naming magpagawa ng office ni Coach RJ. So na-convert na siya into office. Okay?
And then, sa tulong ng Team Genuine, yan, yung mga bills namin monthly dito sa bahay, kami na yung nagsushoulder mula sa kuryente, sa internet, kami na yung nagsushoulder ni Coach RJ. At the same time, unti-unti na rin kaming nakakapagbayad sa mga pinagkakautangan namin. And recently lang is nagagawa na rin naming magkaroon ng budget paunti-unti sa mga birthdays ng mga family namin. Yan. And yun nga, sa tulong ng Team Genuine, last anong month ba to? So with our partner companies, may nakuha kaming before na, ano tawag dito? Basta spray. Yan, yung spray na yan. So, yan yung isa na sa mga nakuha namin o binigay sa amin ng partner company natin. At the same time, sabi nga ni Coach RJ, nag-qualify na rin tayo for travel, free travel ng ating partner company. Kaya very grateful kami sa Team Genuine at sa partner company natin pala. Okay, sa partner company natin. So, feeling love talaga kami dito. Team Genuine. Ayun. So, yun, proceed tayo. Speaking of love, our topic for tonight is greatest love. Yan. Diyan tayo eh. Pwede mag-request ng electric fan, Coach RJ. Pawis tayo eh. Okay. So, request mo na lang tunin mo na lang sa taas. Okay. So, ayun. So, pag sinabi natin greatest love, yan. So, bago tayo pala magsimula, reminder lang, sa mga kaya namang mag-open ng camera, paki-open ng camera, para at least nakikita ko yung nagagandahan at nagwagwapuhan yung mga pagmumukha. Okay? Pero sa mga nagtatrabaho, okay lang. So, okay lang na naka-off yung camera nyo. Ang importante ay nakikinig kayo. Pero kung kaya naman, much better na open natin yung camera natin. And then, kung may konting tanong, okay lang ba may konting sagot? Okay? And very important na mag-take down tayo ng notes. Kasi yung i-discuss for tonight, hindi natin yan kayang i-memorize lahat-lahat. Much better pag may notes tayo, kaya nating mag-review anytime. Although etong training na ito para sa mga naka-business package ay may replay ito, pero much better or mas maganda na rin na meron tayong notes. Kasi pag yung replay lang yung papanoorin natin, it will take us 1 hour or 2 hours. Diba? Usually 1 hour to 2 hours yung training natin dito sa Team Genuine. Pero at least pag may notes tayo, scroll na lang tayo. And yung recommended talaga natin dito is magkaroon tayo ng app na Google Keep. Kasi para pag sa Google Keep, mas mabilis tayong maghanap ng notes natin. Type lang natin yung example, greatest love. Lalabas na yung tungkol lahat sa greatest love na notes natin. Okay? So, ayun. So, pag sinabing greatest love, ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo? Ayan. Sa mga hindi pa naka-attend sa training natin last year, ha? Yung mga acne na, wag na kayong sumagot. Sa mga hindi lang naka-attend, okay? Ano ba yung greatest love para sa'yo, para sa inyo? Yan. So, yan. Ano ba? Yan, baby girl. Ano po? Okay? Pagmamahal. So, ano yung pinaka-greatest love? May mga sawi pa ata dito eh. Bagong pag-ibig. Love of God. Agape. Wow. Love of God. Pero for tonight, yung i-discuss natin na greatest love ay yung pagmamahal natin sa sarili natin. Okay? Kasi usually, pag sinabi nating pagmamahal sa sarili, yung iniisip natin ay pagmahal natin yung sarili natin, makasarili na agad tayo. Tama or tama? Diba yun yung iniisip natin? Pero actually, hindi. Pagmahal natin yung sarili natin, hindi siya selfish. Okay? Kasi parang ganito yan. Sino na ba dito yung mga nakasakay na sa eroplano? So sa mga hindi pa, okay lang yan. Sa mga hindi pa na, or sa mga kasama natin yung mga OFW, alam ko na alam nyo to. Di ba sa mga pag tuwing sumasakay tayo sa eroplano, bago mag-take off yung eroplano, meron diyang parang demo siya. Demo siya na tinuturo sa atin na in case of emergency, ganito, ganyan yung gagawin natin. Tama. Pero isang bagay yung tumatak dyan sa akin. Yung sinabi before ng flight attendant, tama? 'Di ba meron diyang part na sinasabi niya na in case of emergency, 'di ba? Pag in case of emergency, 'di ba may babagsak na mask, mahuhulog yung mask. Pag nahulog yung mask, yung instruction sa atin ay
kunin natin yung mask and then lagyan natin ng mask yung sarili natin bago natin tulungan magkaroon ng mask yung mga kasama natin. Kung may kasama man tayong anak natin, asawa natin, or lola or lolo, bago natin sila tulungan, dapat lagyan daw muna natin ng mask yung sarili natin. So bakit ganon? Di ba parang ang selfish naman na inuna natin yung sarili natin bago yung iba? So hindi siya actually selfish kasi paano natin matutulungan yung ibang tao kung hindi natin kayang tulungan yung sarili natin? Paano natin tutulungan yung ibang tao na makahinga kung tayo mismo hindi tayo makahinga? So ibig sabihin, yung pag-una or pagmamahal muna sa sarili natin ay hindi sa selfish. So actually, eto yung sinasabi. So basahin ko na lang, di ba? Okay. In case of emergency, oxygen mask will drop down in front of you. Please pull the mask down towards your face and place the mask over your mouth and nose. If you are traveling with a child, please attend to yourself first, then the child. Breath normally, adjust the headband to suit yourself. So, di ba, imagine, unahin mo dapat yung sarili mo bago mo tulungan yung iba. Okay? So, ayun. So, sabi nga kasi nasa Bible yan eh, the blind cannot lead the blind. Di ba? Ibig sabihin, yung pagmamahal muna sa sarili ay hindi sa selfish. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, paano mo mamahalin yung ibang tao? Tama or tama? Yan, hugot ba? Hugot. Actually, hindi to hugot. So, totoo talaga to. Hindi lang to applicable para sa mag-boyfriend, mag-asawa, kahit na sa mga lola, sa nanay, sa tatay, applicable to. Okay? Yon, unahin mong mahalin ang sarili mo. Kasi, yun nga usually, di ba? Bigay tayo ng bigay, pero nakakalimutan natin yung sarili natin. Tama or tama? So, dito kasi yung tinuturo lang sa atin is unahin mo muna yung sarili mo bago tayo magbigay sa ibang tao. Kasi usually, di ba, pag parents, di ba, pag sabing parents, usually, kasi connotation natin bilang Pilipino, pag mahal mong sarili mo, selfish ka na. Pero usually, pag sinabi nating parents, di ba, pag parents, alam natin na gagawin nila yung lahat para sa atin. Tama? Bilang anak, bilang mga magulang, gagawin nila yung lahat para sa mga anak nila. Tama? And at the same time, depende din sa culture natin, merong mga anak na gagawin din yung lahat para sa mga magulang nila. Tama? Pero kasi, yun nga yung sinasabi ko parati, hindi natin kayang ibigay sa iba yung bagay na wala tayo. So, kasi pag parents, 'di ba, lahat binibigay na sa anak to the point na nakakalimutan na nila yung sarili nila, tama? So, dito kasi yung tinuturo natin, dapat mahalin mo muna yung sarili mo bago mo mahalin yung ibang tao. Unahin mong mahalin ang sarili mo. So, love yourself first. Yun yung tinuturo natin, unahin mo lang muna na mahalin yung sarili mo bago yung ibang tao. Hindi naman dito sinabi na mahalin mo lang yung sarili mo. Kasi pag yung sarili lang natin yung minamahal natin, yung sarili lang natin yung iniisip natin, yun na yung tinatawag natin na selfish. Pero pag minahalang muna natin yung sarili natin, hindi yun makasarili. Okay? So ang kulit ko pag nagsasalita, yan tuloy natatabig yung mic. Okay? Next. Kasi usually yun nga, hanap ng pagmamahal sa ibang tao to the point na nakakalimutan natin yung sarili natin. Pero sa pagmamahal kasi give and take yan eh. Hindi yan pwede na puro lang bigay, hindi yan pwede na puro lang receive. Okay? So give and take yung pagmamahal. Dapat nagbibigay tayo, dapat marunong din tayong mag-receive. Okay, next. So yun, sabi ko, unahin mo lang yung sarili mo. Kasi pag mahal mo ang sarili mo, mas madali mong ma-express sa ibang tao ang pagmamahal mo. Mas madali mong i-express sa ibang tao yung pagmamahal kasi ikaw mismo may pagmamahal ka na sa sarili mo. Okay? Usually kasi, tayong mga tao talaga, ano? So usually kasi, yung way natin ng pag-express ng pagmamahal sa ibang tao, yun yung ina-expect natin na pagmamahal na ibabalik din nila sa atin. So, akala natin
pagmamahal, yung lahat na lang ibinibigay natin sa ibang tao. Akala natin, pagmamahal yun yung tamang pagmamahal. Pero actually, definition lang natin yun. Hindi yun tama as long as hindi natin mahal yung sarili natin. Okay? And usually, di ba, paano ba tayo nag-express ng pagmamahal natin? Di ba, usually, nagbibigay tayo ng time sa mga taong mahal natin, nagbibigay tayo ng gifts, ano pa ba? Di ba? Lahat binibigay natin sa mga taong mahal natin. So, sa ganoong paraan, kasi yun yung paraan natin ng pag-express ng pagmamahal natin sa kanila, yun din yung paraan na gusto nating paano ko ba i-construct? Yun din yung paraan ng pagmamahal na gusto nating matanggap sa ibang tao. Okay ba? So, are you learning or inaantok na? Di naman siguro. Okay? So, hindi ko lang mababasa yung chat nyo. Okay? Si Coach RG nang bahala dyan. Yun. Kasi usually, yung self-worth natin, yung worth natin bilang tao, usually yung iniisip natin yung worth natin nakadepende sa material na bagay na meron tayo, sa followers na meron tayo, di ba? Sa pera na meron tayo. Pero actually, yung worth natin bilang tao, hindi nakabase doon. Yung worth natin bilang tao, nakabase siya kung paano natin tingnan yung sarili natin. Kung gaano natin kamahal yung sarili natin. Okay? And then, kasi pag sinabi nating magbabase lang tayo sa kung anong meron tayo, material na bagay na meron tayo, or magbabase tayo kung ano yung tingin ng ibang tao, ibig sabihin ba pag mababa yung tingin or walang kwenta yung tingin ng ibang tao sa atin, ibig sabihin ba wala na tayong kwenta? Hindi naman, di ba? So, ibig ba sabihin, pag mataas yung tingin ng ibang tao sa atin, mataas na tayo? Or pag tingin ng ibang tao sa atin is mahalaga tayo, mahalaga na? Hindi yun nagbabase. Nagbabase siya sa kung gaano natin kamahal yung sarili natin, gaano natin pinapahalagahan yung sarili natin. Kasi meron akong nabasa niyan before na kahit na ikaw pa yung pinaka-blessed, ikaw pang pinagpala, kahit ikaw pa yung paboritong anak ng Diyos, kung ikaw mismo sa sarili mo, iniisip mo na wala kang kwenta, so useless pa rin yun, yung lahat ng gifts na binigay sa'yo ng Diyos. Tama or tama? Pero kahit na iniisip ng ibang tao na wala kang kwenta, pero kung ikaw mismo, sa sarili mo, naniniwala ka na kaya mong gawin yung isang bagay, naniniwala ka sa sarili mo, sa halaga mo bilang tao, magiging valuable ka, magiging successful ka sa kahit na ano yung gawin mo or kahit anong tatahakin mong landas. So, ayun, lalim nun. So, ayun, sabi ko nga, yung totoong halaga natin nakadepende sa kung ano yung, hindi siya nakadepende sa kung ano yung tingin ng ibang tao. Nakadepende siya kung gaano natin kamahal yung sarili natin, gaano natin tingnan or gaano natin pahalagahan yung sarili natin. Kung gaano tayo confident sa sarili natin, gaano natin nirerespeto yung sarili natin. Okay? So, yun, sabi ko nga confidence, di ba? So, actually, ako before, mahihain ako. So, kung nakita nyo lang ako nung first time kong magsalita sa gitna, as in, nanginginig yung buong katawan ko. Magsisimula pa lang yung presentation ko before, nanginginig na yung buong katawan ko. Natapos lang yung presentation, nanginginig pa rin yung buong katawan ko sa sobrang kaba. Pero pinush pa rin. Pero sa ngayon, di ba, halata pa ba na mahiyain? Di ba, hindi na. Mukhang walang hiya na, makapal yung mukha na. Okay? Kasi yung confidence, bakit kami ganito? Yung confidence, hindi naman yan instant na confident ka na agad. Yung confident, na de-develop yan. So, araw-araw na practice, araw-araw na learning, so nade-develop yung confidence natin. Pag mataas yung confidence natin sa sarili natin, ibig sabihin, mahalaga or mahal natin yung sarili natin. Kasi kung gaano kababa yung confidence natin, ibig sabihin, ganun din kababa yung pagmamahal natin sa sarili natin. Okay? Next. So, ayun. So, bakit ba natin kailangan na mahalin yung sarili natin? Kasi usually, sa sobrang pagmamahal natin sa ibang tao, yan, nakakalimutan na nga natin yung sarili natin. Sa sobrang pagmamahal natin, lahat na lang binibigay natin na nakakalimutan na natin yung sarili natin. And then, tatanungin mo sa sarili mo,
tatanungin mo sa sarili mo, bakit ganun? Bakit bigay ako ng bigay? Hindi nila binabalik yung pagmamahal na binibigay ko sa kanila. Diba? Napapatanong tayo minsan na may mali ba sa akin? May mali ba sa mga taong yun? Actually, walang mali sa kanila. Yung mali lang is masyado natin silang mahal na nakakalimutan natin yung sarili natin. Okay? Ayan. So, wait lang. So, ayun. So, bakit natin kailangan na mahalin yung sarili natin? Kasi minsan, pag sobra-sobra yung pagmamahal natin sa ibang tao, dumadating sa point, or hindi lang sa point, parati talaga na naaabuso tayo. Tama or tama? So, wag natin hayaan na aabusuhin tayo ng ibang tao. Kasi once na hinayaan natin na abusuhin tayo ng ibang tao, dumadating sa point na sila na yung may control sa buhay natin. Tama or tama? So, masyado na tayong concern sa iniisip nila, sa kung anong gusto nila, nakakalimutan na natin kung ano ba yung gusto natin, saan ba tayo masaya. Okay? Next. Sabi ko nga, yung self-respect, yung tingin natin sa sarili natin, yung self-confidence, related yan sa pagmamahal natin sa sarili natin. Okay? So, usually, sobra-sobrang pagbibigay natin sa ibang tao, nakakalimutan natin sarili natin, and then, hindi natin naiisip na, teka lang, ako ba? Mahal ko ba yung sarili ko? Diba? Sa sobra nating pagbibigay, nakakalimutan na natin yung sarili natin. Tama? Mahal ba natin yung sarili natin? Naisip ba natin yun? Or natanong ba natin yun sa sarili natin? Okay? Kasi yun nga, masyado tayong nakafocus sa kung anong sinasabi ng iba, kung anong iniisip ng iba. So, yung pinaka-importante pala, so parang ano din yan, parang ano tawag dito? Parang paniniwala sa sarili. Ayun. So, paniniwala sa sarili. So, dati nung nagsisimula ako dito sa Team Genuine, given na andyan si Coach RJ, na isa sa mga naniniwala sa akin. So, yung iniisip ko dati, nung nagsisimula ako dito, walang naniniwala sa akin. Kasi nga, nanggaling kami sa isang kumpanya before na imbis na kumita, mas lalo kaming nalugi or wala naman kami naging savings doon. Nanggaling kami sa isang kumpanya kung saan puro lang kami gastos. So, medyo wala ding naging savings. So, and then may mga kapamilya ako before na nahikayat ko din sa kumpanya namin before. So, hindi din sila kumita. Kaya pagdating ko dito sa Team Genuine, syempre, wala nang naniniwala sa akin. Kasi nga, wala namang naging resulta yung nasa previous company namin. Pero yun nga, kahit parents ko, hindi sila naniwala. Dumating sa point na sinabi ng mother ko na sigurado ka na ba dyan? Masyado ka atang nagpadalos-dalos na gawin yung Team Genuine. Kung hindi ka na ata nag-isip na nag-go ka na lang sa Team Genuine, hindi ka na masyadong nag-isip. So yun, kasi parang nagdududa si mother ko na kung makakaya ba namin yung Team Genuine kasi natatakot siya na baka maging katulad din yung Team Genuine ng previous company namin. Pero na-realize ko na hindi pala mahalaga kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Hindi pala mahalaga kung naniniwala sila sa akin or hindi. Kasi yung pinaka-importante pala na naniniwala sa akin ay yung sarili ko mismo. Ako dapat mismo yung naniniwala sa sarili ko. So, ibig sabihin, kahit hindi maniwala yung ibang tao, basta ako, naniniwala ako sa sarili ko, nagtutuloy-tuloy ako sa negosyo na to, magagawa ko yung goal ko, makukuha ko yung goal ko, yung success na gusto kong makuha. Okay? Yun nga, kahit walang nagmamahal sa yung ibang tao, as long as mahal mo ang sarili mo, sapat na yun sa simula. Kasi darating yung time na may tao talagang magpapahalaga sa'yo, na magmamahal sa'yo, na maniniwala sa'yo. Okay? Yung tiwala at pagmamahal sa sarili ay the same lang. So, para siyang, the more kasi na pinipilit natin na kunin yung pagmamahal sa ibang tao, the more na nahihirapan tayo. So, are you learning ba, winners? So, ayun. So, okay lang ba? Meron akong story? Yan. Story time. Kung si Coach Carl pa, di ba? So, yan. So, meron akong story. So, one day, meron isang bata. So, yung bata, may nakita siyang bahay uod or cocoon, di ba? Yan yung sa butterfly.
Diba? Ayun. Bahay uod. And then, tiningnan niya yung kukun. So, hindi niya pa alam kung anong bagay ba yung nakita niya. Hanggang sa maya-maya pa ay unti-unting gumalaw yung kukun. And then, may lumabas. So, may parang may something or may insekto na lumalabas dun sa kukun na yon. So, syempre, yung bata, takang-taka, pinanood niya lang yung kukun. Pero after 5 minutes, 10 minutes, parang hindi pa rin makalabas yung insekto na yun sa kukun. Okay? Parang hindi pa rin siya makalabas. So, yung bata, nabagot na. So, sa sobrang bagot niya, sabi niya, sige nga, tutulungan na kita. So, tinulungan ng bata yung kukun. And then, yon. So, nang tinulungan niya, yung kukun, yung lumabas is si butterfly. Pero, nagtataka yung bata. Di ba pag butterfly, dapat ganito yung itsura, yung malaki yung pakpak, and then maliit yung katawan, di ba? Yung slim yung katawan. Pero, yung butterfly na nakita niya na tinulungan niyang lumabas sa kukun, yung lumabas ay malaki pa rin yung katawan, maliit yung pakpak. Okay, nakikita niyo yan? So parang ganyan yung itsura ng butterfly na tinulungan niya. So nagtataka siya, bakit ganito? So bakit ganito? Dapat malaki yung pakpak, maliit yung katawan. So dinala niya yung butterfly na ganyan, dinala niya yung butterfly sa teacher niya. Sabi niya, teacher, bakit ganito yung butterfly ko? Bakit maliit yung pakpak? And then, malaki yung katawan. Bakit ganito? So, sabi ng teacher niya, nung nakita mo ba yung kukun, tinulungan mo ba? Sabi niya kay teacher niya, opo, tinulungan ko po. Sabi ni teacher niya, ganyan yung itsura niya kasi tinulungan mo siya. Kasi, nung nakita mo yung kukun, di ba nakita mo, na hirap yung butterfly na lumabas dun sa kukun? So, naiintindihan ko kasi nakita mo, na hirap siya, tinulungan mo siya. So, dapat kasi yung butterfly ay hahayaan lang natin siya. Kahit makita natin na nahihirapan siya, hayaan lang natin siya na mag-isa, na lumabas dun sa butas ng kukun. Kasi yung katawan ng butterfly, di ba nung umpisa uod siya. So mula sa pagiging uod, di ba, malaki, di ba? Ganyan yung itsura. So yun yung uod. And then, mula dyan, dumadaan siya sa maliit na butas. So, habang dumadaan siya dun sa maliit na butas, yung katawan niya or yung fluid sa katawan niya, pinipiga kasi sa butas na yun. Kaya paglabas ng butterfly, pag naging successful yung paglabas niya sa maliit na butas na yun, yung kalabasan ay magandang butterfly at yung itsura ng butterfly. Pero since hindi niya napiga yung sarili niya dun sa maliit na butas, yan yung kinalabasan. So, same with love. So, same with success, di ba? Pag sino-shortcut natin, so hindi maganda yung kinakalabasan, tama or tama. So, ganun din pagdating sa success. Pag shortcut natin yung success, yung kakalabasan ay hindi siya ganun kaganda, hindi tayo ganun katatag. So, dapat pala yung proseso, dapat lang natin yan, or yung paghihirap, part yan ng proseso. Okay? Yung mga hirap na na-experience natin, yung rejections, yung sin mood, yung Indian na sales, yung Indian na enrollment, okay lang yan. Part yan ng process na kailangan nating pagdaanan. Although masakit, pero sa sakit na nararamdaman natin na yan, doon tayo mas nagiging matatag. Na pag nasa tuktok na tayo, since napagdaanan natin yung hirap, yung proseso, kahit na mula sa tuktok, bumagsak pa tayo pababa, alam pa rin natin paano tayo makakabalik doon sa tuktok. Okay? Next. So, yung story, yung moral lesson talaga doon sa story is, akala ng bata, di ba? Parang ganun tayo, akala ng bata nakatulong siya, pero imbis na makatulong siya, hindi naging maganda yung kinalabasan. So, ganun din dito sa atin sa Team Genuine. Kaya dito sa Team Genuine, yung tinuturo namin sa inyo is dapat, tinuturo namin sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong aralin, yung dapat nyong gawin. So, although may mga times na nahihirapan kayo, na hindi kayo kampante or anong tawag ba dito, hindi kayo sanay sa mga pinapagawa namin, dapat sundin mo lang siya kasi sa paraan yon mas tumatatag ka. Okay? Kasi pag sinortcut mo, hindi maganda yung kakalabasan. Diba? Yon. And then, parang love di siya. So, pag pinipilit natin na mapa-shortcut yung proseso,
hindi maganda yung kakalabasan. So sa love naman, kung i-relate natin siya sa love, pag pinipilit natin na kunin yung pagmamahal mula sa ibang tao, tayo din yung mahihirapan. The more na pinipilit mong kunin sa ibang tao ang pagmamahal, mas mahihirapan ka. Okay? So, ang tanong, paano ba natin sisimulang mahalin yung sarili natin? Ano ba yung mga dapat nating gawin para unti-unti nating mahalin yung sarili natin? So, etong mga tips na ibibigay ko, alam ko mahirap ito. Mahirap talaga to sa umpisa kasi lahat naman, di ba, ng bago or ng lahat ng bago sa atin, mahirap naman talaga. Pero pag ginawa lang natin ng tuloy-tuloy, inaraw-araw natin, nagtuloy-tuloy lang tayo, nagiging madali na siya kasi nagiging part na siya ng habit natin. Okay? So, yun. Meron muna akong activity bago ako i-reveal sa inyo yung tip number 1. Okay? So, yan. Stop share ko muna. So, merong activity. So, pakilabas na yung mga notes. Di ba? Sabi ko sa iyo, dapat may notes kayo. So, meron na bang lapis tsaka ballpen or naka-ready na ba yung Google Keep natin? Ayan. Ayan. Ayusin muna natin. Yan, paayos na lang, coach. Yan. So, ready na, ready na. Ayan, ready na sila. So, yan. So, meron lang tayong 10 minutes. Okay, 10 minutes. So, yung assignment natin is, so isulat nyo sa Google Keep nyo or sa notebook nyo or sa papel nyo yung 10 bagay na pinakamahal mo sa sarili mo. Yung pinakagustong-gusto mo sa sarili mo. So, meron lang tayong 10 minutes. Anong oras na, Coach RG? 9:38. So, 9:38 by 9:48, babalik ako. Okay? Babalik na. So, ayan. So, your time starts now. Ayun, winner. So, yung tanong, ano yung 10 bagay na pinakagusto mo sa sarili mo? Yung pinakamahal mo sa sarili mo. Okay? Running into the fire, putting hunger to the test. When we're down to the wire, gonna see we're the best of the best. We got heart, we got soul, ready up. Let's go, let's go. All we do is win. All we do is win. We were gonna be champions, taking over stadiums. Yeah, you know we're killing them. We're savages running on adrenaline, playing for the thrill of it. All we do is win. Taking over the game, bringing heat like a thunderbolt.
big noise. Gonna climb so high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Are you ready for this? Oh, I can see my name under big lights. It sure looks good to me. I'm coming up now, I'm ready for the big time. I'm gonna be hard to beat. Oh, I'm a hard act to follow, got a big reputation. Oh, hold on, hold on, hold on now. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Serving up the heat. Are you ready for this? Now take it to the street. You ain't seen nothing like this now. Let me hear your hands clap. It's my time, I'm back on my feet now. I'm taking on the world. I never miss a beat, that's the way I roll. You can watch me doing it. Hold on, hold on, hold on now. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Serving up the heat. Are you ready for this? Now take it to the street. I can feel it coming. Can you feel it coming? You got one life, come on, take hold of it. That's right, now don't let go of it. Hold on, hold on, hold on now. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? Are you ready for this? I know it's not the right time tonight, but I won't move until this stops. Go back to the top. Back to the top. You never belonged to me. Now I can see the light that you are. Never good at controlling me. Now I can see the light shine. Oh, and I know it was blinding you. Say life can be long. Wanna know, wanna know, wanna know, wanna know. It's true when you say you gotta make me believe you. I know it's not the right time tonight. I won't move until this stops. Go back to the top. Back to the top. I'm not scared if you run to me. Lost like when you were mine. And you can take what you want from me. Just don't offer me your time. Ayan, winners. So, ayan, natapos na ba? Sino ba yung mga nakatapos sa sa 10? Sino-sino? So, ayun. So, share ulit natin yung screen natin.
Ayan. So, sino bang nakatapos dun sa 10? Meron ba? Meron ba dito ang naglagpas sa 10? Patingin ako, Coach RJ. So, meron ba ditong lumampas ng 10? So, pa-comment nga dyan ang lagpas sa 10. Ayan. Yan, nakatapos. Pero wala namang lumagpas. Ayan. So, wala naman. Okay lang yan. Okay lang yan kahit hindi lumagpas sa 10. Sino naman dito yung mga nakasampu talaga? Yan. So, wala? Oh, wow, merong umabot ng 11. Grabe. Merong nakasampu talaga. So, maganda yan kasi alam mo kung ano yung mga gusto mo sa sarili mo. Yung meron ba ditong naka 5 or naka below 5? Yan, meron ba? Ay, merong naka 4 lang daw. Okay lang yan kahit naka 4. Kasi wala naman tong grade ha, kung sino yung mas marami, kung sino yung konti. Normal lang na hindi tayo umabot sa 5 kasi merong ibang hindi talaga nakakaabot sa 5. So normal lang yun, okay lang yun. So etong activity na to, pinagawa ko to para at least maging aware tayo kung ano ba yung gusto natin sa sarili natin. So ano ba yung nagugustuhan natin sa sarili natin or mahal natin? So meron ba dito na naka-experience na habang tinitingnan mo or habang nag-iisip ka kung ano yung gusto mo sa sarili mo, napapasabi ka, ay gusto ko pala to sa sarili ko. Yan, meron ba? Meron? So, meron dyan. Actually, eto nung ginawa ko to yung activity na to, na 10 nung first time ko tong ginawa before. Hirapan din ako sa pag-iisip ng 10, okay? Pero nung ito lang, nung ginawa ko siya ulit, naka 33 ako. Oh, ibig sabihin, mahal ko ng sarili ko. Ganun. So, yun kasi dapat yung una, tip number 1, ato yung mga sasabihin kong mga tips sa inyo, ano talaga siya, mahirap talaga siya sa umpisa kasi nga di tayo sanay. Pero kung gusto natin na magkaroon ng inner joy, ng inner happiness, na kahit hindi tayo mahalin ng ibang tao, ay mahal pa rin natin yung sarili natin. Kahit hindi tayo mahalin ng ibang tao, ay okay lang kasi tayo mismo, mahal natin yung sarili natin. Okay? So kung gusto mo ng gano'n na ikaw mismo mahal mo yung sarili mo, gawin mo to yung mga tips na ibibigay ko sa'yo. Pero kung ayaw mo naman, wala namang problema. Okay? So, para sa tip number 1, so yun yung pinagawa ko sa inyo. Dapat maging aware ka sa mga bagay na mahal mo tungkol sa sarili mo. So, ano ba yung mahal mo sa sarili mo? Masipag ka, di ba? Matapang ka, ano ba? Ano ba yung mga mahal mo sa sarili mo? Okay? So, dapat alam natin to or maging aware tayo. Okay lang na kahit bumaba, sabi ko nga bumaba sa 4, kasi minsan nakadepende din to sa culture natin, sa environment natin. Kasi baka tayo, pag ikaw, example, lumaki ka sa environment kung saan puro negative lang yung nakikita natin, normal lang na hindi natin masyadong na-appreciate yung sarili natin. Pero since alam na natin na dapat natin ina-appreciate yung sarili natin, dapat unti-unti na natin yung gawin. Simulan na natin yon, okay? Tip number 2. So yun, lahat ng mga tao na gumawa ng di maganda sa'yo, patawarin mo. At pinaka-importante na mapatawad mo yung sarili mo. Okay? So, minsan kasi yung misconception natin pagdating sa forgive, ay di ba sinasabi natin usually is forgive and ayun, di ko pala nasulat. Di ba usually sinasabi natin forgive and forget. Di ba? Pero actually, yung totoo, di naman talaga natin nakakalimutan, di ba? So, okay lang na hindi natin makakalimutan, normal na hindi natin makakalimutan yung pagkakamaling ginawa nila sa atin, yung sama ng loob na binigay nila sa atin. Okay lang na hindi natin makalimutan, pero importante na mapatawad natin sila. Okay? Kasi kapag nagtanim tayo ng sama ng loob or ng galit sa ibang tao, para tayong umiinom ng lason and then ina-expect natin na yung tao na yon, yung nakagawa ng mali sa atin, yun yung mamamatay. Di ba? So, isa sa misconception, sabi ko nga, pagdating sa pagpapatawad, yun nga, iniisip natin na forget and forgive. So, okay lang na hindi natin makalimutan. Importante, magpatawad tayo. Kasi pag nagpatawad tayo, yung binibigyan natin ng pabor, hindi naman yung tao na nakagawa ng kasalanan sa atin. Yung binibigyan natin ng pabor ay yung sarili natin. Nagpapatawad tayo para tayo mismo makapag-move on.
Okay? Kasi anong ibig ko sabihin na makapag-move on? Kasi sino ba yung dapat mag-move on? Yung taong nakagawa ng mali sa atin or tayo mismo? 'Di ba? Tayo sumasama yung loob natin sa tao na yon kasi hindi tayo nakakapag-move on pa. Kasi tayo yung nasaktan. So sino ba yung nasaktan? So, di ba tayo? So, ibig sabihin, tayo yung dapat magpatawad para makapag-move on tayo. Nagpapatawad tayo para makapag-move on tayo. Nagpapatawad tayo kasi mahal natin yung sarili natin, nire-respeto natin yung sarili natin na to the point na ayaw na nating magtanim ng sama ng loob sa ibang tao. Okay? Next, kasi pag nagtatanim tayo ng sama ng loob sa ibang tao, para siyang baggage, okay? So, pag masama yung loob natin sa ibang tao, ang bigat. Minsan, related to sa success natin. Ang hirap nating mag-take off, ang hirap nating magkaroon ng big break kasi meron tayong baggage. Nahihirapan tayong maging successful sa negosyo natin kasi meron tayong sama ng loob na dala-dala. Meron tayong mga tao na kahit ilang taon na yung lumipas, masama pa rin yung loob natin sa kanila, galit pa rin tayo sa kanila. So, minsan, isa sa mga rason bakit hindi tayo nagkakaroon ng big break or nagiging successful sa ginagawa natin kasi yung baggage or sama ng loob natin sa ibang tao, dalang-dala pa natin. Merong tao na bago pa lang sila, bakit ang bilis nila? Kasi sila, binitawan nila yung baggage na dala-dala nila. Okay? Sabi nga ni Tony Robbins, it's not how long you live, but how you live that's important. Therefore, don't make your life just livable, make it memorable. So, yung point dito is, hindi importante kung ano yung naging experience natin. So, hindi importante kung gaano pa kasama yung naging experience natin. Yung importante ay paano natin tingnan yung mga naging experience natin. Na much better na kahit pangit yung naging experience natin, tingnan pa rin natin yung positive side. Yung ibig sabihin, ano ba yung lessons na binigay sa atin ng experience natin na yon. Okay? Next, tip number 3. Mahalin at tanggapin mo ang pangit sa'yo. Yon. So, nobody is perfect, di ba? Nobody is perfect. Walang taong perfecto. So, lahat tayo may negative na side or may pangit na side. Pag sinabi naman natin na pangit, di ba? So, pag sinabi natin pangit, actually, yung pagiging maganda o pangit ay tayo din naman yung nagdi-define. So, tayo na nagdi-define. Kasi pag sinabi natin na pangit ka, pangit tayo, so, tingnan natin yung mga Pilipina, na mga, usually, di ba, mga Pilipina, na ang gwapo-gwapo naman ng mga boyfriend nila na, na foreigner. Di ba? Ang gwapo naman ng mga boyfriend nila. Minsan may makikita ka dyan sa mall na sobrang ganda ng babae. Yung lalaki, okay lang. Okay lang. So, hindi ganun kagwapo. Kasi, yun nga, yung pagiging pangit, tayo lang din naman nagdi-define. So, wala naman talagang taong pangit. Tayo lang yung nagdi-define, di ba? Wala namang taong pangit. Mali ka lang ng market. Kasi kung iniisip mo na ikaw mismo, personally, pangit ka. So, anong pwede mong gawin? Yung pwede mong gawin, magpayaman ka. Yan. Kasi pag mayaman ka na, hindi ka na talaga pangit. Kahit pangit ka pa, pag mayaman ka, gwapo ka pa rin. Okay? So, yan. And then, syempre, gamitin natin yung mga products natin, di ba? Kasi yung mga products natin, health and beauty, di ba? Health, beauty, tsaka weight loss products, di ba? So, nasa beauty industry tayo. So, ibig sabihin, pwede ka pa or may chance ka pang gumapo, di ba? Kasi iba yung naggagawa ng mga products natin dito. Yung mga products natin, dapat ginagamit natin yun. Hindi yung puro ka lang benta, di mo naman ginagamit. Kaya hindi ka nakakabenta. Kasi di mo ginagamit. Yung nag-aalok ka ng pampaputi, tapos ikaw mismo ang itim-itim mo. So, anong pwede mong gawin? Pag ganun, sinabihan ka ni customer mo na, eto sis, bilhin mo yung Kojic namin. Yung Kojic namin, siguradong puputi ka. Tapos yung kulay mo, maitim naman. So, pag ganun, sabihin ni customer sa'yo na, ikaw nga, maitim, tapos bebentahan mo ako ng Kojic. So, yung isagot mo na lang kay customer, sis, pag hindi mo to binili, magiging ganito yung kulay mo. Joke lang. Masyado kayong seryoso. Okay? Next, proceed tayo. Masyado na kayong seryoso eh. Yan. Di ba? Asa na tayo? Nakalimutan ko na tayo. Tayo din naman. Yun. Next.
So, ibig sabihin, ano pala, ano ba topic natin? Mahalin natin yung pangit sa sarili natin. Ibig sabihin, meron naman palang maganda sa side natin. Kasi kung pangit tayo, bakit minsan may mga tao na nagsasabi na how to be you po? Ibig sabihin, may maganda pala talaga sa atin na gustong gayahin din ng ibang tao. Okay? Kasi, importante na alam natin kung ano yung mga bagay na pangit sa atin. Importante na everyday i-remind natin yung sarili natin kung ano ba yung mga magaganda sa atin. I-remind natin everyday talaga yung sarili natin. Kasi usually nakikita natin yung pangit lang. Pero yung maganda sa sarili natin, nakakalimutan natin. Tama? So importante na yung maganda is lagi natin i-remind yung sarili natin, pero yung pangit, di naman natin kakalimutan. So, hindi natin siya kakalimutan. Yung gagawin lang natin is, gawin natin siya, alamin natin din, or alalahanin natin yung mga bagay na pangit sa atin, pero hindi para mag-self-pity, hindi para kaawaan yung sarili natin, hindi para gawin siyang excuse para hindi tayo maging successful. Kundi dapat ang gawin natin sa mga pangit natin na sides or characters, yung gawin natin ay baguhin natin siya para mas maging mabuting tao tayo. Example, tamad tayo. Hindi naman pwede na sabihin, pwede pa, may chance pa tayo na maging masipag, di ba? May chance pa tayo na i-improve yung sarili natin. So, wag natin gawin siyang excuse para hindi natin makamit yung success na gusto nating makuha. Okay? Wag nating gawing excuse yung mga pangit na bagay para maging, nalito na ako doon na. Huwag nating gawing excuse yung mga pangit na side natin para hindi natin makuha yung success. Kasi yung mga gumagawa lang ng ganong bagay ay mga losers lang. Tayo, winners tayo. Kaya nga, di ba, winners yung tawag natin sa inyo or tawag ni Coach Carl sa atin, di ba? Kasi winners tayo, okay? So, yun. So, tayo naman yung may control sa sarili natin, di ba? Kaya tayo may control sa sarili natin na kaya nating i-improve yung sarili natin. Tayo yung magde-decide na baguhin yung sarili natin. So, hindi naman tayo puppet na kung ano yung gusto ng iba, yun na lang yung gagawin natin. Tayo pa rin yung magde-decide, di ba? Kasi pag sinabi natin, ay, hindi ko kaya maging successful sa Team Genuine kasi ganito na ako, kasi tamad talaga ako, inborn talaga ako sa pagiging tamad eh. So, ganun. Hindi ganun. Kasi pag sinabi mong ganun, parang sinabi mo na lang na may ibang tao nagko-control sa'yo. Tama o tama? So, dito, tayo yung magde-decide, okay? So, nasasabi natin na tamad tayo kasi ikaw din naman nag-decide na maging tamad. Sinanay mo yung sarili mo na maging tamad. Pero dito sa Team Genuine, naniniwala naman kami kasi nandito ka na sa Team Genuine, naniniwala kami na masisipag at magagaling tayo dito sa Team Genuine. Masisipag tayo at ginagawa natin ng tuloy-tuloy yung Team Genuine. Kung ikaw sa tingin mo, hindi ka pa ganun kasipag, okay lang yan. Gawin mo lang yung Team Genuine ng tuloy-tuloy. So, naniniwala kami na kahit sa ngayon, hindi pa masyadong halata. Pero time will come, magiging masipag ka, magiging successful ka dito sa Team Genuine. Nakikita na namin yung bagay, yung successful version mo. Yung sa ngayon mo, past mo to, magiging past mo to in the future. Kung ngayon, tatamad-tamad ka pa, time will come na magiging masipag ka rin. Pero gawin, dapat ikaw mismo mag-decide ka na gawin ito. Dapat, syempre, mag-take ka talaga ng action. Hindi pwede yung puro lang salita, okay? Dapat nasa gawa. Okay? So, tip number 4, pag merong nag-compliment sa'yo, magpasalamat ka, period. Magpasalamat ka. Pag sinabi na sa'yo, ang ganda mo naman, thank you. Diba? Pag may nagsabi sa'yo, ang gwapo mo naman, thank you. Wag na yung, diba? Kasi pa-humble effect tayo. Sinasabi na, pag sinabihan tayo, ang ganda mo naman, ay hindi naman, mas maganda ka nga eh. Diba? Yung ganon. So, dapat, pag may nag-compliment sa atin, anything positive, dapat tanggapin natin siya. Kasi usually tayo, yung nangyayari is, marunong tayong magbigay lang ng magbigay, pero hindi tayo nagre-receive, di ba? Tayo yung sanay tayo na mag-compliment sa ibang tao, pero naiilang tayo pag tayo na yung kino-compliment ng ibang tao. Tama o tama? Okay? So,
So, pero dapat alam natin or dapat tanggapin natin pag sinasabihan tayo na maganda tayo, na ang galing-galing mo naman, di ba? Pag sinabihan tayo, maganda, ang galing-galing, ang gwapo mo naman, nakakabilib ka naman, lodi ka talaga. Yan. Pag sinabihan tayo ng ganon, tanggapin natin. Diba? Tanggapin na natin, period na. Huwag mo nang ibalik. Okay? Yon. And then tip number 5, kasi 6 lang naman to, affirm yourself. Anong ibig kong sabihin? So, yun. So, pag sinabing affirm yourself, eto, pwede mo tong gawin. So, para recommended talaga na gawin mo to. So, yung gagawin natin is, humarap ka sa salamin, di ba? Kailan ba yung last time or kailan yung huling pagkakataon na pinasalamatan mo yung sarili mo? Kailan yung huling pagkakataon na sinabihan mo ng sarili mo na na-appreciate kita kasi ang tapang-tapang mo, ang tatag-tatag mo kasi kahit na grabe yung pagsubok na hinaharap mo, ay nagpapatuloy ka pa rin. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi sa tulong mo ay nagagawa na nating makapagbigay sa pamilya natin, nagagawa na nating mabigyan yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Kailan ba yung huling time na ginawa mo yan sa sarili mo? Kailan yung huling time na nagpasalamat ka sa sarili mo? Kailan yung huling time na sinabihan mo yung sarili mo na thank you, I appreciate you, I love you? Kailan yung huli? Walang huli kasi walang huli kasi walang una. Ganun ba? Walang huli kasi walang una kasi di pa natin nagagawa. So very important na i-appreciate natin yung sarili natin, na pasalamatan natin yung sarili natin. Sa umpisa, syempre, corny siya kasi di tayo sanay eh. Pero pag ginawa natin to, isa to sa mga sekreto ng mga nagiging successful na tao. Diba? Isa to sa mga sekreto nila, bakit sila naging successful? Kasi na-appreciate nila yung sarili nila, pinapasalamatan nila yung sarili nila. Okay? Kaya kung ikaw gusto mo ring maging successful, gawin mo din to. Pero kung ayaw mo naman, walang problema. Okay? Next. Sabi ko nga, bakit mo hihintayin ang ibang tao kung pwede naman ikaw? So, anong ibig kong sabihin? Bakit mo hihintayin na magsabi yung ibang tao na mahal kita, na na-appreciate kita, na ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, ang galing-galing mo, ang tali-talino mo? Bakit mo pa hihintayin na sabihin yun ng ibang tao sa'yo kung ikaw naman personally, kaya mo naman siyang sabihin sa sarili mo? Okay? So, importante, wag tayong maghintay na yung ibang tao. Dapat tayo mismo yung naniniwala sa sarili natin. Huwag tayong maghintay na ibigay ng ibang tao yung gusto natin. Dapat tayo mismo tayo yung gumalaw para makuha natin yung gusto natin. So, isa to sa isa sa mga naging, naging character ko na. Kasi parating sinasabi ng mother ko sa akin, parating niya sinasabi sa akin na kung may gusto ka, gawin mo. Huwag kang maghintay na ibigay yon ng iba sa'yo. Diba? Kasi yung ibang, hindi natin maiwasan na may mga tao na gusto nila, bigyan sila. Pag example, ikaw, meron kang bagong relo, yung gusto naman ng ibang tao, bigyan mo sila. Diba? For example, yung tita mo bumili ng bagong cellphone, yung tipong aasa ka kay tita mo para bilhin niya yung cellphone, sa'yo regaluhan ka ng cellphone. So, hindi ganon. Yung tipong may gusto kang kainin, magluto si tita mo ng spaghetti. Spaghetti talaga, Nagluto si tita mo ng spaghetti, yung gusto mo, bigyan ka ni tita mo ng spaghetti. Paano good for them lang yung spaghetti na yun? Kailangan bigyan ka talaga? Hindi naman, di ba? So, dapat kung may gusto ka, example, gusto mong kumain ng spaghetti, dapat magluto ka, huwag kang maghintay na yung ibang tao yung magbibigay sa'yo. Dapat ikaw mismo yung gumawa. Walang ibang taong gagawa, ikaw at ikaw lang. Okay? Next, last. So, makipag-usap o dialogo ka sa sarili mo. So, para lang din siyang sa affirmation, yun kanina, di ba? So, i-affirm mo yung sarili mo. Parang ganun lang din siya, yung i-appreciate mo yung sarili mo. So, ganun lang din siya. Pero this time, yes, yung gagawin mo, makipag-usap ka sa sarili mo, i-convince mo yung sarili mo kung bakit kailangan mong gawin yung negosyo natin, di ba? Kaysa tanungin mo yung ibang tao na magiging successful ba ako dito sa Team Genuine? Kaysa tanungin mo yung ibang tao, ikaw, yung kausapin mo yung sarili mo.
magiging successful ba ako dito sa Team Genuine? Yung isasagot dyan ng sarili mo, oo naman, masipag ka naman. Ginagawa mo naman yung lahat ng mga tinuturo sa'yo sa Team Genuine, ina-apply mo naman, and ginagawa mo naman siya ng tuloy-tuloy. So, magiging successful ka dito kasi napaka matapang mo na tao na kahit anong pagsupok, tinutuloy-tuloy mo pa rin. So, ayun. Dapat ikaw mismo yung makipag-usap sa sarili mo. Ikaw mismo yung mag-convince sa sarili mo. Hindi yung ibang tao. Kasi kung kami, kahit anong sabihin namin sa'yo, kahit anong pag-motivate namin sa'yo, kung ikaw mismo, hindi mo nakukumbinsi yung sarili mo, wala lang din. Useless lang din. Kasi ikaw dapat mismo, ikaw yung mag-kumbinsi sa sarili mo. Okay? Yan, battery low. Yan, next. So, yun, isa sa mga ginagawa ko personally pa, ano? So, isa sa mga ginagawa ko is, meron akong diary pag sa girls, di ba? Pag sa lalaki, journal. So, kung may mga times na lalo-lalo na pag, example, nado-down ako, so, yung tinuturo sa atin, di ba, sa love is, give and take. So, give and take siya. So, hindi pwede give, hindi pwede puro take lang. Pero, yun nga, di ba sabi ko din kanina is dapat is, wag nating hintayin yung ibang tao na ibigay sa atin kung ano yung gusto natin. Dapat tayo mismo mag-take action. So, si Coach RJ, alam niya yan na independent ako. So, independent ako. Hindi ako umaasa sa ibang tao. Na pag may gusto ako yung gagawa. Okay? So, alam niya na independent ako. Na before, nung nasa previous company kami, parang may nasabi siya na something na alam niya na independent ako, na kahit wala siya, kaya kong gumalaw or kaya kong gawin yung gusto ko. So, parang ganun, something ganun. Pero tinuro niya sa akin na okay na maging independent tayo, na kahit yung walang ibang tao, is kaya nating gumalaw, kaya nating maging successful, okay yun. Pero mas maganda na much better na maging interdependent tayo. Ibig sabihin is, kung kailangan nating maging independent, kung kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa, magagawa natin. Pero pag kailangan naman nating mag-depend sa ibang tao, kaya din natin gawin. So, ano bang ibig sabihin? Example, para yung Team Genuine. Sa Team Genuine, lahat pre-provide na sa atin. Sa umpisa, nung nagsisimula tayo dito sa Team Genuine, lahat pre-provide na. So, baga, dependent tayo sa sistema ng Team Genuine. Pero, di ba, nung umpisa, dependent tayo, tinuturuan tayo paano mag-approach sa prospect, paano mag-follow up, paano mag-close, di ba? Sa umpisa, ganun tayo, dependent tayo sa sistema ng Team Genuine. Pero sa pag-approach na mismo ng prospect, di ba? Since naging dependent tayo sa sistema, i-apply lang natin yung natutunan natin sa Team Genuine, and then tayo personally yung kakausap sa prospect natin. Hindi yung Team Genuine yung gagawa para sa atin. So, ibig sabihin, by the time na nag-approach na tayo sa prospect natin, independent na tayo. Sa sarili na natin tayo nagdi-depend. Although may part dyan na syempre, nagre-rely pa rin tayo sa mga scripts ng Team Genuine. So baga, kung kailangan nating maging dependent, nagdi-depend tayo. Pero kung kailangan nating maging independent, kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa, kaya pa rin natin. Okay? So, ayun. So, yun nga. Sabi ko nga, di ba, nalihis na. Importante ako kasi, pag example, yung, di ba, in relationship, give and take. So, since ako, ang tawag dito, ako yung tipo na, pag may problema ako, hindi ako masyadong nagsasabi. So, ayun, independent ba? So, minsan kasi, kahit may problema ako, hindi ko sinasabi kay Coach RJ. Pero hindi naman pwede na sarilinin ko lang. Hindi ko makakaya na sarilihin ko lang lahat. Yung ginagawa ko niyan, pag ayaw ko na mag-share sa kanya, di ba? Patrip-trip lang kung gusto ko mag-share, kung ayaw ko mag-share. Pero kung ayaw ko mag-share, na feeling ko hindi ko na kaya, sinusulat ko siya through journal. Ayun. Kinakausap ko yung sarili ko. Kasi baga naging habit na rin, naging habit na rin namin na kung saan, although down ako, nagsusulat ako sa journal ko about
sa nararamdaman ko para ma-release ko lang yung nararamdaman ko. Pero sa dulo niyan, meron diyang motivation. Diba? Automatic na sa amin na pag down kami, yung subconscious mind namin, nagsasabi na kaya mo yan, malalampasan mo yan. So, ayun. So, although sa umpisa, medyo mahirap talaga siya, pero practice lang ng practice, magagawa din natin yon. So, eto, tuturo to sa building your business natin. Okay? So, yon. So, sa success habits. So, tinuturo to ni Coach Carl. So, sa Lifestyle Academy. So, much better na i-goal natin. Kung hindi ka pa naka-business package, i-goal mo na mag-business package ka. So, ayan. Yun, sabi ko kanina, dapat kausapin natin yung sarili natin. Pasalamatan natin. And then, tayo mismo yung mag-persuade, mag-kumbinsi sa sarili natin. Okay? So, ayan. So, assignment. So, since alam nyo na yung 6 tips, diba? Nung 6 na tips, nagbigay na ako ng tips. Assignment natin is, assignment nyo. So, bahala kayo kung gagawin nyo, kung ayaw nyo. Pero, nasa sayo pa rin. Ikaw at ikaw yung magdi-decide, okay? So, yun, yung assignment natin, diba? Lumalabas yung hiligay nun eh. Assignment natin is, mag-set, kunin mo yung cellphone mo, and then mag-set ka ng alarm. So, mag-set ka ng alarm dyan na example, every 8 a.m. pag gising mo or every 10 p.m. bago ka matulog is meron kang 5 minutes na appreciation time. So, i-set mo example, every 10 p.m. Every 10 p.m., i-appreciate ko yung sarili ko or affirmation time. So, every 10 p.m., kakausapin ko yung sarili ko. So kung ano yung mga bagay na gusto ko sa sarili mo or sarili ko, or example, sasabihan ko yung sarili ko na I appreciate you, I love you, thank you. So kahit yun lang yung gawin mo. Kasi pag ginawa mo yan ng tuloy-tuloy, magugulat ka na lang. So babalikan mo to, okay? Pag binalikan mo to, ay tama nga pala yung sinabi ni Coach Angeli. Effective. Yan. So, ayan ha. So, gawin nyo. Bahala kayo kung gagawin nyo kaayaw, pero highly recommended na gawin nyo talaga. Okay, so recap. So, greatest na lang. Greatest love. So, greatest love. So, tip number 1, maging aware ka sa mga bagay na mahal mo tungkol sa sarili mo. Tip number 2, lahat ng mga tao na gumawa ng di maganda sa'yo, patawarin mo. At pinaka-importante na patawarin mo ang sarili mo. Tip number 3, mahalin at tanggapin mo ang pangit sa'yo. And pag merong nag-compliment sa'yo, magpasalamat ka, period. Tip number 5, affirm yourself. Tip number 6, makipag-usap o dialogo ka sa sarili mo. So are you learning, winners? So ayun. So actually, yun lang naman yung isi-share ko sa inyo for tonight. I hope na i-apply nyo agad yung mga tinuro ko sa inyo or binigay kong tips, yung mga natutunan nyo, apply nyo agad. Okay? So, yan. So, proceed na tayo. Ay, meron pa pala. Kalimutan ko. Yan, meron pa. So, before tayo mag-end, ayun, meron lang akong i-share sa inyo. Advance video. Ayan. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who
fulfill my needs, a lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Ayun, winners! Yan, namaos na. Yan. So, yun, yung very important talaga na mahal natin yung sarili natin. Yan, nag-echo pa lang. So, ayan, very important na mahal talaga natin yung sarili natin. Okay? So, apply agad yung mga natutunan. Pero bago tayo mag-end, meron pa tayong pag-games. So, Coach Jazz, ready na ba? Naririnig ba ako? Hello? Yes, Yes, Coach Gilig. Coach. Okay, wait lang. Mag-share screen lang ako. Wait lang ha. Okay, so meron tayong pa-games. So ready na ba kayo?
Sandali lang. Share screen lang ako. Oh. Nangyari. Okay, so mag-umpisa tayo sa games natin. Ang unang makahula ng tamang sagot ay sasabihin ko sa inyo kung sino yung unang nakahulamang sagot at make sure na tama yung spelling ha. So madali lang naman tong pag-games natin. So 5 lang naman. Ang 5 mananalo ng tigwa 100 pesos ay i-message ako sa akin messenger para ibigay niyo sa akin ang inyong GCash account. So kung sino yung unang makahula ng tamang sagot, siya yung panalo. So, dito ako sa screen ko mag-base ng mananalo, okay? So, ready na ba kayo? So, yung ang palaro natin ngayon tonight is guess the food and drink logo. So, clear ba yung boses ko? Clear ba? Yes, coach. Here is, mag-umpisa na tayo para makapag-picture taking na tayo. Alam ko, excited kayo sa picture taking natin. So, lang. Let's go! So, hulaan nyo itong picture na ito kung ano tong pagkain. Ano itong pagkain na to? Aba! Pabilis ah! So, wait lang. Ang unang nakahula ng tamang sagot ay yung nauna. Wait lang, magbabakred muna ako. Bakred. Si Jinwell Martisano. Ang tamang sagot is Pringles. So, ang unang nakahula ay si Jinwell Martisano. So, number 2. So, ano itong logo na to? Anong klase siya? Ang drinks. Drinks naman siya. Wait lang. Alam ko meron na nahula eh. Ang dami. So, congratulations sa ating winner number 1, si Jinwell. So, message mo ako sa aking messenger. Sa ating number 2. Allah, ang dami. Ang haba. Wait lang. Winner number 2 is... Wala, puro Pringles naman itong nababasa ko. Winner number 2... Ayun! Sprite! Ang unang nakahula ng tamang sagot is si Casiano Vince Kyle. So, nanalo din siya last week ng 100 pesos. So, nanalo ulit siya ngayon. So, congratulations! Number 3 na tayo. So, ano itong logo na to? Yun. So, meron na tayong panalo sa number 3. Pizza Hut. Si Sherlyn Torrellas. So, congratulations sa'yo, Sherlyn. So, number 4 na tayo. Number 4. Ano itong logo na ito? Logo number 4. So, ano ito? Okay, meron ng unang nakahula. At ang lucky winner number 4 natin ay si Erjan Condi. Okay, so
Congratulations. 5 na tayo. So, malapit na tayong sumatapos dahil picture taking na tayo. Okay, KFC. Number 5. Hindi siya si Jollibee. Number 5 is yung makakahula nitong ito. Wow, ito na. Ang winner number 5 is si Saldi Silvano. Saldi Silvano. Okay, so congratulations sa ating 5 winners ng Tig 100 pesos. So, i-message nyo ako sa aking GCash para ma-send ko sa team, finance team ang inyong information para i-send ang inyong pieces. So, ready na ba kayo sa ating picture taking? So, wait lang, hindi ako makalag out sa share screen ko. Wait lang. So, coach, wait lang, paano ba ito i-log out? Okay, Coach Angeli, na para sa ating picture taking. Ayan. Congratulations sa ating nurse. Ayan. So, Next time ulit. yan. So, maraming salamat, Coach. So, ready na para sa picture-picture natin. So, eto lang naman yung inaabangan nyo. Diba? Ito yung pinaka-importante, yung mga nawala. Sige, hayaan nyo na yung nawala, okay? Sige, so, pero importante itong picture-picture natin na to. So, yan. So, labas na yung nagagandahan at nagwagwapuhan natin mga pagmumukha. So, Sa meron mga tayong... hindi dahil Yes, Coach. cellphone na, i-goal nyo na magkaroon kayo ng laptop. Okay? So, ganun lang talaga. I-goal nyo na magkaroon kayo ng laptop. Okay, sige. So, ayun. So, 1, 2, 3, smile. Yan. So, eto. Mabilisan lang. Huwag nyo na munang ibababa. So, meron tayong 26 shots. Eto na, pang-anim na. 20 na lang. Wait, wag lang ibababa yung camera. O yung kamay. Okay. Yan, next. Next. Malapit na. Halfway na. Smile lang. Yan. Yan, wala nang mukha. Okay na, pwede nang ibaba. Yan, natapos rin. So, again, assignment pala, winners. So, mag-post after namin, ipo-post namin tumamaya yung picture na ito sa official Team Genuine Students na group. So, doon nyo makukuha yung picture and then save nyo lang and pag nag-post kayo sa Facebook nyo, maglagay lang kayo ng at least 1 to 3 sentences. 1 to 3 sentences kung ano yung pinaka tumatak sa inyo ngayong gabi. Huwag yung Kojic ha, okay? Yung lessons na tumatak sa inyo ngayong gabi, okay? So, ayan. So, maraming salamat. Okay, so yun again. So congrats winners sa pag-attend and then apply agad yung mga natutunan. So congrats and then God bless. Bye!